Hello, good morning. So, ngayon, turuan ko kayo kung paano kayo makakapagsimula ng hydroponics. Hindi, ano muna to, ang tuturo ko sa inyo is yung pinakamabilis na proseso na palagay ko para makapag-start ka agad kayo. So, ang kailangan nyo lang ay, syempre, nutrient solution. A and B yan alam nyo na dapat yan. Tapos pH down. Kailangan nyo ng pH down. Then, since ang gagamitin lang natin ay mga 500 ml na bottles. So, ang kailangan ko lang dyan is syringe. So, susundin lang natin yung setup na parang 2 ml per liter. And mas maganda kung tatlong syringe para kada nutrient, A, B, tsaka yung pH down meron kayo. Kaso dalawa lang yung meron ako dito. So, ang gagamitin kong syringe sa B tsaka sa pH down is iisa lang. Tapos, separate naman yung para sa A. Okay. So, ang mangyayari, after, yan, ito, approximately 1 liter ng tubig to. So, nilagay ko siya sa 1.5 liter na bote para ma-shake natin siya. Mas madali siyang haluin. So, nag-prepare na ako ng dalawa. Kasi meron tayong lalagyan na 4. Ito naman ay plastic bottle. Ayan. Na 500 ml. Tama ba? Alam ko 500 ml to. Na kinater ko lang. Tapos, babaliktarin nyo siya. So, kung wala kayong net cups na katulad ng ginagamit ko. Ayan o. Kasi yung ginagamit ko net cups, sakto lang yan din yan eh. Diyan. Yan. Diba? So, kung wala kayong net cups na katulad niyan, ang pwede nyong gawin is yung bote, yung ilalim, butasan nyo na lang to. Butasan yung pako. Siguro, lagyan nyo rin ng butas dito kung kaya nyo. Pero kung hindi, kahit dito na lang muna, butasan yung ilalim. Para dyan lalabas yung ugat. Tapos, parang yan yung net cups nyo. Ito na yung parang magiging net cups nyo. Ang hindi ko lang matuturo sa inyo dito is yung pag-sterilize ng Coco Peat, pero may video naman tayo dyan, kaya check nyo na lang yun kung paano natin in-sterilize and kung paano natin pinaprepare ang ating Coco Peat, kasi meron calcium nitrate pang, alam mo na, dinadagdag natin doon. Pero meron ding ibang proseso nun, so search nyo na lang, subukan nyo na lang. Yan, so meron na tayong tubig, ang kailangan natin is yung pH down. Usually kasi ang proseso ko, pH down muna, tapos A, tapos B. So, dito, ang alam kong paggamit nito is 1 ml per liter. Pero, based sa actual experience ko, parang masyadong acidic ang nangyayari pag ganun ang ginawa ko. So, ngayon, ang gagawin ko lang ay, kung ito, ayan o, may mga guhit-guhit yan eh. Ang gagawin ko lang ay 2 guhit lang. Ay, sorry yan. Basta 2 guhit lang. So, 0.2 ml lang gagawin ko sa isang litrong tubig. And ito naman sa ating A and B ay 2 ml. Okay? So, yan. Kuha muna tayo dito ng pH down. Hindi nyo na nakita, pero ano ko na muna. Kuha muna ako. Ayan. So, madali lang to. Ipupush nyo lang para makuha nyo lang yung 2 guhit ng ayan. So, nakuha ko na yung 2 guhit. Lagay ko na muna dito. Kukuha pa tayo ng 2 pang guhit para dun sa isang container natin. Ano to 1 liter tandaan nyo, 1 liter yan. Kuha pa tayo dito sa kabila. So ginagawa ko to para hindi na kayo kailangan bumili pa. Hindi na kayo kailangan bumili pa ng mga equipment para sa pH reading,
EC or ppm reading para makapagsimula na agad kayo. Yan. So nahalo na natin. Ayusin ko lang yung mga gamit natin dito. So gagamitin ko ulit to para sa B. I-shake nyo lang. Pwede na siguro yan. Ito rin. Yan. Tapos, hugasan ko lang to saglit ha. Okay, so ang next na natin ay A muna. Ang lalagay lang natin is 2 ml, tulad ng napag-usapan natin. Kaso sobrang konti na pala ng laman nito. Natin. Sana umabot pa to hanggang 2 bote. Pero tingnan natin. Yan. So ito 2 ml to. Lagay muna natin dito sa isa. So ito ay A, A naman to. Yan. Hindi pa natin na-shake. Kuha pa tayo. Konti na lang kasi ito eh. Okay, so okay na tayo dyan. So, next ay haluin natin siya. Ito rin kabila. Ayan. So, ibalik ko lang tong sobra. Ako usually sinishake ko kasi yung nutrient solution bago ko gamitin. Naging habit na rin siguro. Wait lang. Mahirap pag dito. Lagay na lang ulit natin dito. Yan. Tapos kuha tayo ng 2 ml. Yan, 2 ml. Lalagay muna natin dito. Yan. Okay. So pagkahalo natin ito, tapusin ko lang. Pagkahalo natin yan, ilalagay na natin siya dito sa mga container natin. Tapos, ito transfer na agad natin yung ating seedlings
Ngayon kasi may 4 akong sobrang seedlings. So, pakita ko rin sa inyo. So, lagay muna natin dito. Tatanggalin ko na itong takip kasi hindi ko naman kailangan yan sa ngayon. At kung kung gaano hanggang sa kung hanggang saan ako hanggang dun sa bibig ng ating yan. Yan, siguro mga ganyan. Basta tumatama yung dulo dun sa tubig. Taasan pa natin ng konti. Yan. Kasi kung wala kayong net caps na tulad nung gamit ko, ay kailangan ganyan talaga. Wala ko ng seedlings. Ito yung isang seedlings natin, oh. Dahan-dahan lang kasi baka sumabit yung dahon sa gilid eh. Yan. Pero ganyan magiging setup niya. Yan. Tapos ayan, okay na yan. Setup na yan. Lagay ko lang dito. Kaya ginagamit ko tong container ng soft drinks para hindi matumba. So, kayo na lang mag-isip kung paano nyo gagawin na masisecure nyo yung inyong tanim na hindi siya matutumba. Kahit ano naman. Or ibang container ang gamitin nyo. Pero at least alam nyo na kung paano kayo maghalo ng nutrient solution. Kasi yung isa sa pinakamahalaga eh. Alam nyo kung paano haluin yung nutrient solution nyo. Diba? Tapos ilagay nyo na sa ibang container to. Gamit kayo ng ibang setup din. Ayun. Kung ano yung gumagana sa inyo or ano yung pwedeng or available sa inyo, yun yung gamitin nyo. Para hindi kayo nahihirapan. Okay, so hindi ko na patatagalin to. And sana may natutunan kayo. At simulan nyo na agad. Kung sa palagay nyo ay madali lang naman tong setup, ay simulan nyo na kaagad. So, that's it. Thank you very much and see you next video. Bye-bye.